Welcome mga bossing sa finale ng Namae no Kaibutsu. Grabe, naiwan natin ang kwento na si Rei ay nasa isang sobrang hirap na sitwasyon dahil mismong tito na niya ang trumaydor sa kanya. Akala ni Daisuke na alam na niya ang katotohanan. Sinabi niya kay Rei na kasing sama rin siya ng halimaw dahil pinapatuloy niya ito sa kanyang apartment. Nakahanda na si Daisuke na magpaputok ulit ng kanyang baril nang biglang may tumama sa kanya at tumilapon siya sa pader. Si Luis iyon at nagulat si Rei nang makita niyang nakakagawa ng sapot ang kamay ni Luis. Plot twist, halimaw rin pala siya. Hindi nagtagal at napalaya ni Daisuke ang sarili mula sa sapot. Agad na iniabot ni Luis kay Rei ang bag na puno ng mga blood cocoons at iniutos na dalhin ito at tumakas na sila ni Yuko. Ipinaliwanag ni Luis na kinontrol na ni Shiori ang isipan ng kanyang tito, kaya siya ay sobrang delikado na. Pinatunayan ito ni Daisuke nang bigla siyang sumugod kay Luis gamit ang isang kamay lang, habang ang isa'y nakatutok ang baril sa direksyon nila Rei. Nagpakawala si Luis ng panibagong sapot, diretso sa baril ni Daisuke at sinabihan si Rei na umalis na. Pinangako niyang ililigtas niya ng buhay si Daisuke pero mukhang magiging mahirap iyon. Hinila ni Daisuke ang sapot ni Luis at malakas siyang inihampas sa pader. Pero bago pa siya maubusan ng lakas, naglabas siya ng smoke screen at pagkawala ng smoke, then... Okay. Okay, joke lang. Pagkawala ng smoke, lumabas mula rito ang kanyang spider form at napakalaki niya. Samantala, si Rei at Yuko ay napadpad sa isang dead end. Dito na sila naabutan ni Shiori na may dalang baril. Agad siyang nagpaputok. Walang naramdaman si Rei sa una. Nag-miss ang bala hanggang mapansin niyang bumagsak si Yuko sa kanyang tabi. Sheesh! Humihinga pa si Yuko pero duguan siya. Sinabi ni Shiori kay Rei na lumayo. Kung hindi, siya rin ang susunod na mamamatay. Habang tumitindi ang tensyon, nagulat si Rei nang biglang sinubukan ni Yuko na makipag-usap sa kanya gamit ang huling lakas niya. Lumapit siya kay Shiori at nakiusap. Hayaan mo na lang akong manatili sa tabi niya habang namamatay siya. Sa hindi inaasahan, pumayag si Shiori. Hinawakan ni Rei si Yuko sa kanyang mga braso at sumigaw. Tinatawag si Luis. Natigilan si Shiori, lumingon siya at sinamantala ito ni Rei. Bigla siyang tumalon habang bitbit si Yuko pababa. Sa pagbagsak nila, sugat-sugat si Rei pero wala siyang oras para magpahinga. Kailangan niyang magpatuloy. Ang hindi alam ni Rei, ang pinupuntahan niyang route ay ang eksaktong route na inaasahan ni Shiori at Kyoko kung saan mapupunta si Rei. At mas malala pa, si Daisuke ay papunta na rin kay Rei matapos talunin si Luis sa basement. Matapos ang kaunting takbuhan, huminto si Rei upang tingnan ang kalagayan ni Yuko. Malala ang lagay niya at patuloy na nagdurugo. Nag-isip si Rei. Kinuha ni Rei ang mga blood cocoons at sinubukang ipakain ito kay Yuko. Mouth to mouth. Mukhang gumagana ito hanggang sa biglang lumitaw si Kyoko. May hawak na scalpel at inilapit ito sa pisngi ni Rei. Oh no, nandito na naman itong babaeng to. Tulad ng inaasahan, sobrang psycho pa rin si Kyoko. At para sa kanyang artistic endeavors, nagbihis pa siya gamit ang uniforme ni Yuko. Nangaasar talaga siya. Sinubukang saksakin ni Kyoko si Rei pero mabilis niyang sinugod si Kyoko at dinaganan sa lupa. Nakipaggagawan si Rei sa scalpel na hawak ni Kyoko. Ngunit dahil literal na baliw si Kyoko, bigla niyang kinagat si Rei at kinagat niya ito ng madiin hanggang matanggal ang laman. Sa kanya ito dinura. Nabigla si Rei at nagamit yon ni Kyoko upang makabawi at makuha muli ang kontrol. Sanay na si Rei sa mga baliw na rant ni Kyoko, kaya gamit niya ito bilang distraction. Hinampas niya siya ng bag at tumakbo papunta kay Yuko. Pero bago niya maabot si Yuko, biglang lumabas si Matsui, ang tauhan ni Shiori at pinatumba si Rei. Habang nakadapa si Rei, inupakan siya ni Kyoko gamit ang scalpel. Tinugog ang kamay niya at sinimulan ng madramang kwento tungkol sa kung gaano niya katagal pinagplanuhan ang paghihiganti. Ang ultimate goal ni Kyoko, sirain ang pagmamahalan ni Rei at Yuko. Ang plano niya ay maging si Yuko sa pamamagitan ng pagkain sa kanya. What? What the F? At pagkatapos nun, kakainin din niya si Rei. The F? Habang galit na galit, sinipa niya sa mukha si Yuko, sabay apak sa tiyan nito, habang sumisigaw ng mga disturbing na plano na gawing stew ang dila ni Yuko. Yikes talaga. Sa gitna ng kanyang wild rampage, nakatanggap siya ng tawag mula kay Shiori. Sinabihan siya nito tungkol sa bag ni Rei at inutusan siyang durugin ang mga cocoons, ang nag-iisang pag-asa para maibalik ang lakas ni Yuko. Sunod namang inutusan ni Shiori si Kyoko na saksakin pa si Yuko para tuluyan na siyang patayin. Dito lumabas ang tunay na kwento ni Shiori. Isa rin pala siyang monster. At matindi ang galit niya sa professor dahil pinag-eksperimentohan siya ng professor at naging dahilan ito para maging isa siyang spider. Ngayon, gusto niyang wasakin ang lahat ng iba pang nilikha ng professor. Dagdag pa ni Shiori, malapit nang mamatay si Luis.
Maikli lang talaga ang buhay nito pero mas napabilis pa dahil sa laban niya kay Daisuke. At tulad ng eksenang sinusubaybayan ng lahat, biglang dumating ang taong inaabangan natin. Dumating na si Daisuke. Habang binababa ni Kyoko ang scalpel kay Yuko, isang bala ang tumama sa kamay niya. Look who's back in action! Sa isang malakas na suntok, napabagsak ni Daisuke si Kyoko. Sa isang flashback, ipinakita na ang totoong nanalo sa laban nila ay si Luis. Nang magising si Daisuke mula sa pagkawala ng malay, nabasag ni Luis ang mind control ni Shiori at ibinunyag niya ang lahat kay Daisuke. However, si Matsui ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ni Shiori. Sinadya ni Daisuke na magpretend na nasa panig pa rin siya nila Shiori. Kaya nagawa niyang pasundan kay Matsui ang grupo ni Narei. Ngunit ng kapalit, kinailangan niyang iwan si Luis. Sa puntong ito, naniniwala si Daisuke na patay na si Luis. Matapos itali si Kyoko at si Rei, si Daisuke naman ang kaharap ni Matsui, ang dati niyang kaibigan sa office work niya na ngayon ay under pa rin ng kontrol ni Shiori. Malakas si Matsui pero hindi nagpapaawat si Daisuke. Sa bawat effort ni Matsui, doble ang effort ni Daisuke. Sa huli na naigan detective, pero hindi biro ang laban. Napakarami ng sugat ni Rei at nawalan siya ng malay. Nagising siya sa legs ni Yuko. Habang out si Rei, sinubukan ng tiyuhin niya na pagalingin ang tama ng bala ni Yuko. Pero tumanggi ito. Ayaw ni Yuko magpahawa kay Daisuke, kaya si Rei mismo ang nagtangkang magbigay ng first aid. Pero bago niya matapos, dumating na si Shiori, ang big boss. Nagbigay ng chance si Shiori. May pagkakataon silang tumakas. Pero kapag hinarangan o pinigilan nila ang plano nila kay Yuko, papatayin niya silang lahat. Tumindi ang tensyon nang ilabas ni Daisuke ang baril niya, pero naunahan siya ni Shiori. Hindi lang isa, kundi 15 baril ang lumitaw. Nakahangpas sa mga puno gamit ang mga parang spider webs na gawa ng kapangyarihan niya. Medyo questionable ang logic, pero sige na nga, ang cool pa rin eh. Biglang nagising si Kyoko at kahit sugatan, worried siya na kung magpapaputok si Shiori mula sa mga puno, malamang tatamaan din siya. Pero as expected, wala siyang pake. Nagpaputok pa rin si Shiori, halos nabura ang kalahati ng gubat. Sina Rei, Daisuke at Yuko ay nagawang makapagtago at si Kyoko naman ay pinalad na hindi tamaan. Pero pagkatapos gamitin ni Shiori ang sobrang dami niyang baril, mukhang kailangan niya ng energy boost. Dito na bumaba si Shiori sa tabi ni Kyoko para kumain. Hindi lang basta kagat ang ginawa niya. Pagkatapos niyang kumain, halos wala nang natira kay Kyoko. Pagkatapos i-dispose si Kyoko, ginamit ni Shiori ang spider silk para harangan ng exit. Pilit na ginagawang trap ang sitwasyon. Halos mahulog si Rei sa bitag, pero mas matalino ang tito niya at napigilan ito. Nagpaputok si Daisuke pero sa paglaho ng fog, si Daisuke mismo ang nakita nilang nakahang sa mga sapot ni Shiori na nasa kanyang spider form naman. Habang pinapanood ni Rei, si Shiori ay bumalik sa kanyang human form. Halos hubad at balot ng mga sapot. Oy, bawal yan. Tama lang na tinawag siyang pervert ni Daisuke bago gumawa si Shiori ng kanyang sariling set ng damit gamit ang mga sapot at saka itinapat ang baril kay Daisuke. Nagmakaawa na si Rei na tigilan niya ang karahasan at muli siyang nagtanong kung bakit ganoon na lang ang kagustuhan ni Shiori na sirain ng monster sa loob ni Yuko. Napagtanto ni Shiori na wala pa ring alam si Rei kung paano siya at si Luis ay naging monsters. Kaya nagdesisyon siyang i-explain at punuan ang mga gaps sa kaalaman ni Rei. Ang ugat ng lahat ng ito, si Professor Kusunoki. Si Shiori ay isang part-time assistant niya noon. Doon niya nakilala si Luis na isa sa mga young volunteers. Sa una, magkaibigan lang silang lahat. Masayahin at mabilis mag-bond. Ang hindi nila alam, lahat sila ay nakatakdang gawing monsters. Sa lahat ng experiments, si Luis at Shiori lang ang nakaligtas. At dahil ayaw na niyang may iba pang mabiktima, nanumpa si Shiori na papatayin ang lahat ng natitirang test subjects, pati na rin ang sarili niya. Grabe, ang dilim ng backstory na ito. Pagkatapos marinig ang kwento, ang hiling lang ni Rei ay iligtas ang buhay ng kanyang tito. Pero ang sagot ni Shiori, umusog siya para mapatay na ang walang silbing monster. Sa puntong ito, nahanap ni Rei ang lakas ng loob na tumayo para ipagtanggol sila. Saktong dumating si Luis, parang phoenix na bumangon mula sa abo. Pero sino ba ang naloko? Alam nating lahat na hindi talaga patay si Luis. Tama. Ginamit ni Luis ang mga cocoon sa basement para iligtas ang sarili at maibalik ang sapat na lakas para makipaglaban kay Shiori. Habang si Shiori ay nag-transform sa tunay niyang anyo, inamin ni Luis na malapit na talaga ang katapusan ng buhay niya. Ipinangako niya kay Rei na bibigyan sila ng sapat na oras para makarating sa basement at alamin ang katotohanan tungkol sa mga monsters. Pero binigyan niya din sila ng opsyon na tumakas at iligtas ang sarili nila. Pero si Rei,
Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Determinado siyang makarating sa basement. Umaasa na may makikita siyang sagot doon na makakapagligtas kay Luis. Tumakas si Rey kasama si Yuko, determined na malaman ang katotohanan. Pagdating nila sa basement, may panibagong set ng hagdanan na naghihintay sa kanila. Pero si Yuko, mas naiengganyo sa test subject room. Doon siya nag-curl up sa isang kama na may mantsa ng dugo, habang iniwan siya ni Rey para i-explore ang mga hagdan sa baba. Habang naglalakad, nadiskubre ni Rey ang mga nakakatakot na bangkay at isang silid na puno ng mga libro. Kabilang ang research files, isang lihim mula kay Luis, isang bote ng olive oil at isang kutsilyo. Parang games lang na puno ng clues. Sa mga research files, nalaman ni Rey ang nakakakilabot na katotohanan. Malapit na rin siyang mamatay. Ganito pala ang breeding cycle ng mga monsters tulad ni Shiori at Yuko. Kinukuha nila ang anyo ng kanilang unang biktima, tapos inaakit ang ibang tao na may opposite gender para maging breeding partner at final prey nila. Kala mo praying mantis na papatayin ng partner pagkatapos makipag-breed. Dahil matagal nang pinapakain ni Yuko si Rey sa mga kakaibang paraan, unti-unti na siyang nagiging isang monster. Pero ang tanong, kailan kakainin ni Yuko si Rey? Sa gulat at galit ni Rey, itinapon ni Rey ang libro sa sahig. Bigla niyang narinig ang mga footsteps ni Yuko na papalapit. Nakahanda ang kutsilyo na may olive oil sa tabi niya at hinarap niya ang kanyang monster girlfriend sa unang pagkakataon bilang tunay na predator. Bilang tunay na monster. Sa galit at desperasyon, inatake niya si Yuko gamit ang kutsilyo. Sinasabing wala siyang ibang magagawa kundi patayin siya. Pero bigla siyang tumigil nang marinig niya si Yuko na magsalita sa unang pagkakataon. Hindi lang bilang Yuko, kundi bilang monster din. Pareho nilang sinabi na gusto nila si Rey. Mahal nila siya. Napatigil si Rey, nanginginig. Pero nag-isip saglit si Rey at itinaas niya ang kutsilyo. Ipinikit ni Yuko ang kanyang mga mata, parang naghahanda sa kanyang katapusan. Hindi nagawa ni Rey na ipagpatuloy ang pagpatay. Tinapon niya ang kutsilyo at ngumiti si Yuko habang hinila siya papalapit. Sapat na lapit para makadampot ng kaunting lakas ng loob. Well, mukhang ito ang paraan para mabasag ang tensyon. Hinila siya ni Rey pabalik at nauwi sila sa isang halik. Sakto sa oras na tumubo ang mga mabalahibong binti ni Yuko mula sa kanyang likod. Sinubukan ni Rey na magpanggap na hindi ito nakaka-turn off. At bilang pasasalamat ni Yuko dahil hindi na turn off si Rey, dinilaan siya ni Yuko. Biglang gumapang siya sa buong katawan ni Rey at walang babala. Sinipsip ang kanyang mata mula sa socket nito. Kitang-kita ni Rey habang nilulunok ito ni Yuko at sinimulan siyang kainin. Kahit na ang sakit ay mas matindi kaysa sa inaasahan niya, mayroon ding kakaibang sarap na nararamdaman si Rey. Isang sarap na halos hindi niya maintindihan. Dahil dito, hindi na siya lumaban habang binibiyak siya ni Yuko ng literal. Naging mas kakaiba pa ang mga bagay nang lumipad ang isa sa mga kamay ni Rey na pinalitan ng isang spider pincer. Nang hindi sinasadya, nasaktan niya si Yuko gamit ito. Pero agad siyang humingi ng paumanhin. Si Rey pa nga ang nagsorry, parang hindi siya mismo kinakain ng buhay Habang nararamdaman ni Rey ang matinding gutom, sinabi ni Yuko na huwag siyang magpigil. Kaya't sumugod siya, sabik na nagpakasasa sa dugo ni Yuko. At well, naging medyo intense. Pero sa isang sobrang weird, madugo at spider monster na paraan, oo, nawiwirduhan din ako sa kwento mga pre. Anyway, sa letter na iniwan ni Luis, nalaman ni Rey ang isang nakakagulat na revelasyon. Si Luis pala ang ama ng monster ni Yuko. Habang nasa pinag-eeksperimentuhan sila, na-inlove si Luis sa isa pang participant at nagkaanak sila. Pero namatay ang partner niya sa lab, kaya hindi tumigil si Luis sa paghahanap sa anak nila. Nang makita niya si Rey, natagpuan din niya si Yuko. Pero hindi niya sinabi kay Rey na alam niya ang sasapitin ni Rey kay Yuko, kung ano at paano ang sasapitin niya sa dulo ng kanilang breeding process. Oo, anak ni Luis si Yuko, pero binigyan niya pa rin ng kutsilyo si Rey para may choice pa rin si Rey. Papatayin niya ba si Yuko para mapanatili ang pagiging tao niya? Or papabayaan niya si Yuko para maging monster na din siya? Habang binabasa ito, kahit kalahati na siyang nagiging monster, desidido pa rin si Rey na iligtas si Luis. Kaya kahit sugatan, nagsuot siya ng improvised bandages. Sinama niya si Yuko at tumakbo palabas ng basement.
Sa labas, magkalaban sina Luis at Shiori. Sobrang intense ng laban nila na halos masira na ang kalahati ng gubat. Ngayon na nasa human form na sila at si Shiori, for the first time, naglabas ng lahat ng nararamdaman niya. Lumabas ang tunay na dahilan kung bakit galit na galit siya kay Professor Kusunoki. Noong panahon ng experiment, ikinulong siya sa isang kwarto at hinayaan na abusuhin lang siya ng isang test subject. Nilamon ng kanyang katawan at doon nagsimula ang kanyang galit sa lahat. Sa kabila ng lahat ng nangyari, may bond pa rin si Shiori at Luis. Ayaw nila talagang saktan ng isa't isa. Kaya imbes na patayin siya, nagdesisyon si Shiori na manatili kay Luis hanggang sa huling sandali nito. Pero syempre, hindi pa tapos ang lahat. Sino pa ang babalik para sirain ang moment nila? Si Kyoko syempre. Oo, buhay pa rin siya. Walang sinayang na oras, sinaksak niya si Shiori sa dibdib at tumawa ng parang baliw. Honestly, parang siya pala ang totoong halimaw sa lahat ng ito. Pero bago pa niya maibigay ang final blow, dumating ang isa pang spider, si Kosuke. Ang evil test subject na nanakit kay Shiori noon. Buhay pa rin siya at parang gusto niyang ulitin ang ginawa niya. Kahit na nakakainis siya, salamat na rin kay Kosuke dahil tinapos niya si Kyoko. This time for real, hindi na siya babalik. Habang si Shiori ay nagmamakawan na kay Luis na patayin siya para matapos na ang kanilang bond at madala si Kosuke sa hukay kasama niya, biglang umatake si Kosuke. Isinabit niya si Luis sa puno at walang tigil siyang sinugatan at sinaktan. Ang sakit, tinutok na ni Luis ang daliri niya kay Shiori. Akmang papatayin ito dahil pag pinatay niya si Shiori, mababawasan ang lifespan ni Kosuke. Pero hindi pumayag si Kosuke at sasaksakin na siya. Malapit na siyang gupitin ng pira-piraso nang biglang may dumating. Si Rei. Naglakad siya papasok na parang total boss. Kalahating tao, kalahating monster. At sinabi kay Kosuke na huwag niyang gagalawin ang father-in-law niya. Ibinigay niya kay Luis ang isang blood pouch para makatulong sa recovery niya. Habang si Yuko naman ay ginamit ng kanyang sapot para itali si Kosuke. Dahil sa loyalty niya kay Luis, sumugod si Rei sa laban kahit wala siyang ideya kung ano talaga ang nangyayari. Habang nasa gitna ng kaguluhan, saglit na ipinaliwanag ni Luis kung sino si Kosuke. At inamin ni Shiori na hindi na siya kalaban. Ngayon, pinag-isa sila ng iisang layunin, ang talunin si Kosuke. Plano ni Luis na tapusin ito gamit ang kanyang special spider venom, isang lethal dose na kayang pumatay. Pero bago pa niya magawa yon, biglang nakarinig si Kosuke ng ibang boses sa kanyang isipan. Kasabay nito, isang pamilyar na kamay ang lumitaw mula sa isa sa kanyang mga spider legs at sinaksak si Luis. Habang pinuputol ng kamay ang mga silk strings, isang pamilyar na boses ang narinig nila. Lumitaw ang mukha ni Kyoko mula sa likod ni Kosuke. Dahil syempre, si Kyoko yun. Imposibleng mamatay itong babaeng ito sa series na to Ang bagong hybrid monster na binubuo ni Kyoko at Kosuke ay inatake si Luis at tumalsik si Luis sa mga puno. Bago pa nila maintindihan ang nangyayari, nakita nila si Yuko na nakabitin sa pagitan ng dalawang puno. Halos punit-punit na. Si Kyoko at Kosuke naman, sa kanilang hybrid human form, ay hawak si Shiori sa isang kamay at binabantaan si Yuko sa kabila. Pero sa pinaka hindi inaasahang sandali, biglang lumipad si Rei papunta sa kanila. Tinaga ang kamay ni Kosuke at napilitan itong bitawan si Shiori. Ngayon ay nagagamit na rin ni Rei ang kanyang spider abilities. Sinubukan niyang labanan ng halimaw na nasa harapan niya, kahit na ang kahulugan nito ay makipaglaban sa dalawang kalaban ng sabay, kahit na one-eyed lang siya. Ang totoo, habang parehong sugatan, nagawa ni Luis na makipag-usap kay Rei at humingi ng pabor. Hiramin ang katawan niya para makipaglaban. Kaya ang taong nakikipaglaban gamit ang katawan ni Rei ay si Luis mismo. Sa sobrang bilis niya, hindi napansin ni Kosuke ang paparating na fatal blow. Ang isang malinis na slash ang tumapos sa kanya. Mukhang hindi sapat kay Luis na putulin lang ang ulo ni Kosuke. Kaya tinadtad pa niya ito hanggang magpira-piraso. Ang ulo ni Kosuke ay gumulong papunta kay Shiori na tuwang-tuwa habang pinagsasapak ito gamit ang kanyang kamay hanggang sa maging mantsa na lang ito sa lupa. Samantala, kalahati na lang ang katawan ni Kyoko at gumagapang siya palayo. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya sumusuko. Umabot siya kay Yuko na nakabitin pa rin sa mga sapot at naisip na subukang kainin siya. Grabe ang obsession niya sa cannibalism. Sobra na talaga. Pero hindi magpapatalo si Yuko. Sa isang iglap, tinawag niya ang isang hukbo ng mga gagamba. Katulad ng eksena noong mga nakaraang chapters, kinuyog nila si Kyoko at kinain siya ng buhay. Habang nangyayari ito, pinanood ni Rei ang lahat. Labis na nababahala. Sa kabila ng nangyari kay Kyoko, gumapang pa rin si Kyoko papunta sa kanya, humihingi ng tulong.
Pero iniwan siya ni Rei para putulin ang sapot at iligtas si Yuko. Isang desisyon na lalong nagpagalit kay Kyoko. Sa huling sandali ng galit, sinubukan pa rin ni Kyoko na gumawa ng isa pang atake. Pero bago niya magawa, naunahan siya ni Rei. Sinaksak siya ng direkta. Habang namamatay, isinumpa pa niya si Rei. Sabay hiling na wag siyang kalimutan. Seriously, Kyoko? Parang ang hirap kalimutan ng taong 7 beses nang sumubok pumatay, no? Ngayon, si Luis ay literal na nasa huling sandali ng kanyang buhay. Nagtipon ng lahat sa paligid niya. Habang sinusubukan niyang magpaalam, nagsisisigaw si Rei. Humihiling na maghintay siya dahil napakarami pa niyang gustong itanong, napakarami pa niyang gustong malaman. Humingi ng paumanhin si Luis pero bago siya mawala, naupo si Yuko sa harapan niya. Tinawag lang niyang father si Luis at doon bumigay ang matapang na panlabas nito. Naluha siya, niyakap si Yuko at sa sandaling yun, pumanaw si Luis. 2 months later, Daisuke is back sa detective office. But something's missing. Ang pamangkin niya, si Rei. Mula noong araw ng laban, walang nakakita o may balita kay Rei. Nang bumalik si Daisuke sa lugar kung saan sila naglaban, ang tanging iniwan ni Rei ay isang puddle ng dugo at maraming sapot ng gagamba at mga sirasirang puno. Namimiss niya ang pamangkin niya kaya pumunta siya sa apartment ni Rei at doon niya nakita si Rei at Yuko. Dumaan lang pala si Rei para magpaalam pero syempre, maraming tanong si Daisuke. Una na rito, anong nangyari sa mata ni Rei? May bago na siyang mata, isang spider eye na medyo cool pero weird. Sabi ni Rei, wala na ang Rei na dating kilala nila. Ang taong iyon ay parang nawala na. Bago umalis, sinabi ni Daisuke na huwag niyang kalimutan ang pangalan niya at pwede siyang bumalik anytime para kumain ng hot pot. Nagpromise siya na lagi siyang nandyan para kay Rei kahit monster pa siya ngayon. Siya pa rin ang kanyang tito. Sobrang sweet ng moment na to. Kahit ano pa ang mangyari, tito pa rin niya si Daisuke. Bumalik si Rei at Yuko sa bahay kung saan naghihintay si Shiori. Ayon kay Luis, ang huling kahilingan niya ay ang maging guardian ni Shiori para sa kanilang dalawa. Mula noon, tinuruan na niya si Rei ng lahat ng dapat malaman tungkol sa pagiging monster. Habang nagdi-dinner sila ng blood pouches, biglang tinanong ni Yuko si Rei kung pwede ba silang magka-baby. Medyo na-fluster si Rei at kung ano-anong excuse ang ginawa bago siya tumakas sa usapan. Si Rei mukhang nahihirapan sa konsepto ng pagmamahal at pagkakaroon ng anak. Medyo relatable naman para sa isang college guy. Si Shiori, na wala ng pasensya, literally pinaliwanag ito sa kanya gamit ang kamao. Sinabi niyang, stick out your tongue, tapos sinuntok ang panga niya. Effective naman I guess. Ang totoo, natatakot lang si Rei maging magulang. Sino ba naman ang hindi? Nakikita ni Shiori na natatakot nga talaga si Rei kaya sinabi ni Shiori sa kanya na sundin niya ang puso niya at umalis si Shiori sa cabin for a few days. Binigyan niya si Rei ng oras at pagkakataong makapag-isip-isip at masolo niya si Yuko. Nagkaroon sila ng heart-to-heart ni Yuko at inamin ni Rei na gusto niyang makasama siya habang buhay. Sa halip na mag-overthink pa, hinalikan niya si Yuko at ang ending, well, alam na natin ang nangyari pagkatapos. Sa kanilang kaso, masasabi mo talagang happily ever after ang ending nila. Salamat mga pre sa panonood ng Namae no Naikaibutsu. Kung nagustuhan nyo itong video, please remember to like, comment, share at subscribe for more recap content. Paalam!